Kasi kung masaya ka naman talaga diyan, ba't pa kami aasa na babalik sa amin? Kumbaga ang gusto lang namin makausap ka. So yun nga po guys, ayan, magandang araw po ulit sa lahat. So ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol nga po doon sa naging live nila Tekram at ni Nanay Jack, kung saan nga po is nabanggit nila doon, or especially ni Tekram, na kung masaya naman daw si Dave sa kung nasaan man siya ngayon, ay hindi na nga daw sila aasa pa na babalik ito. Pero nakikiusap lamang daw sila, na nanawagan sila na sana is makausap na daw po nila si Dave ng face to face. So ipagpatuloy po natin ang panonood ng short clip na ito, tapos magbibigay po ako ng aking opinion. Kasi masyado na pong tumatagal. Para ho to kay Kuya, kay Tito Francis, sa mga kung sino po yung kasi hindi na namin alam mag-asawa kung na kanino ho talaga si Kuya. Ang lang po namin, Kuya, wag kang mag-alala o anuman kung masaya ka. Kasi kung masaya ka naman talaga diyan, ba't pa kami aasa na babalik sa amin? Kumbaga ang gusto lang namin makausap ka para magkaroon na ng kasi may mga titas, especially yung mga nagmahal sa'yo, na marami ding talaga nasaktan. Kuya, lagi ako nagsosorry. Hindi ko na nga lang kinukumusta yung mga ninong at ninang mo, yung mga nagmamahal sa'yo. Kasi nga pagka nag-uusap na kami, wala akong masabi kundi puro sorry kasi nangyari yung mga ganyan. Sa akin lang naman, katulad ng mga nasasabi ko na sa live, na walang iba makakaayos nito kundi tayo, Kuya Dave. So, marami na kasi mga na masyado nang nasira sa live, sa mga nag-reactor. And ikaw din, yung kumbaga reputation ba tawag doon? Paano man? Reputation ba tawag doon? Dignidad. Ayun, dignidad nasira. Ayun, so tama nga po yung sinasabi ni Nanay Jack na walang ibang makakaresolba nga po ng issue na ito is yung pag-uusap or yung makipag-usap lamang si Dave po sa kanila. Kasi nga po, kailangan na talagang may closure ito, kailangan na talagang matapos ito kasi sobra isang buwan na nga po ito at marami na nga pong nasaktan, marami na nga pong nasira. Especially si Dave, parang yung sinasabi nga po nilang reputasyon or dignidad ay unti-unti na nga pong nasira dahil nga po sa mga issue na ito, na kung ano-ano na nga lang pong ipinupukol ng bawat isa or na magkabilang panig about nga po sa issue na ito. So kailangan na talaga ito ng closure. Para sa kanila, sabi nga mo ni Tekram, inulit ko nga po na kung masaya na nga po si Dave sa kung nasaan man ito ngayon, ay hindi na nga po sila aasa. Pero ang gusto lamang po nila is yung makapag-usap para magkaroon nga po ng closure. Kasi marami din daw po ang nag-aantay na makapag-usap sila Tekram at si Dave. Yung mga nagmamahal nga po kay Dave, yung mga nagpaabot ng pagmamahal kay Dave, ay gusto nga po nila na magkaroon ng linaw ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan nga po ng face-to-face na pag-uusap nga po nila. Na din. Ko naman nababasa mo or napapanood mo yung mga kaya walang ibang way kundi ikaw lang at tayo ang makakaayos nito. Kaya po sa mga tita or tito na kasama po niya, gusto po namin na mag-usap na po yung both side. Kasi may mga tita din po na yung mga nagbigay pagmamahal kay Kuya na nag-aantay din po. Ang lang namin is makausap ka, Kuya. Magkaroon na ng desisyon. Closure, oo. Closure. Masaya na kami kung nasaan ka man. Kung yun talagang gusto mo, bakit pa namin ikaw pipigilan? Pero sa amin, bilang magulang mo, open arms naman kami. Kumbaga, open arms kahit kailan kami, naghihintay kami. Kumbaga, kahit hanggang dulo pa maghihintay kami. Kung kailan mo gusto magpunta. Kaso, sa mga nagmamahal nga sa iyo. Kasi nga, parang ako yung nahihiya na nahiya ako sa mga taong nagmahal sa'yo na nasaktan din. Hindi po namin iniipit yung pera ni Kuya Dave. Yun lang po talaga yung namin na kausapin mo na siya. Yun, Katekram, inuulit ko, ang live po namin na Nanay Jack, panawagan po siya.
na sa side nila kuya na hanggat maaari ASAP, as soon as possible, na magkaroon na ng face to face. Actually, nakailang panawagan na yata itong sila Tekram. Makaraming beses na nga pong panawagan. Simula pa lang na pumutok itong issue na ito is talagang nanawagan na nga po sila na makausap or makipag-usap si Dave sa kanila. Pero until now, sobra isang buwan na nga po nakalipas ay hindi pa nga din po or hindi pa din nangyayari yung pakiusap nila or pananawagan nila na makausap si Dave personally. Kasi inuulit ko nga, sabi nga ni Nanay Jack na walang ibang makakapag-resolve pa ng issue na ito kundi si Dave lang at sila nga pong pamilya dapat na magkausap-usap. At regarding nga po dun sa mga pera na ibinigay ng mga sponsors ay hindi nga daw po nila ito iniipit. Talagang gusto lamang po muna nilang makausap si Dave. Of course, para din, since yung pera kasi is para kay Dave kasi, so para at least malaman din nila kung ano nga ba yung desisyon ni Dave tungkol sa pera at kung ano din siguro para mabigyang linaw yung mga issue nga po na ipinupukol ni Dave sa kanila. Para magkaroon na ng linaw lahat. Especially yung mga para matapos na yung mga yung mga ganito ganyan, mga nagpaabot ng pagmamahal, especially yung about sa pera, para mag-okay na. At wag ko kayong mag-alala yun sa mga nagsasabing yung about sa paghahabol kay kuya, ay wala naman pong ganon. Kung doon siya masaya. Ang sa akin lang din naman nun, yung parang yung bata kasi hindi mo alam yung sa bagay. Pagpapray na lang mo namin. So yun nga po yung short clip. So kung gusto nyo po mapanood yung buong live po nila Tekram tsaka ni Nanay Jack, ay panoorin nyo po ito sa YouTube channel ni Tekram. So, hindi na nga po sila naghahabol kay Dave. Ang gusto lamang po nila is makapag-usap sila para magkaroon na po ng closure itong issue na ito sa kanilang buhay para matangga o mawala na din po yung mga stress na nararamdaman nila, ng kanilang pamilya at maging tayong mga tagapanood nila. Ayan. So, yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na ugalid po natin magdasal magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di man po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero or anything na pwede maging protection sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para maboost ang ating immune system at hindi po tayo matatama na agad-agad ng kung ano-ano mga sakit-sakit. So once again, inuulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now.